Kung kilala ka, na kailangan din nilang tao sa offshore, ma-priority ka na pagsampa. Yan ang pinaka-importante sa maganda ang performance sa trabaho. Basta ang importante talagang pagsakay ng barko, sampa ka sa barko, di mo talaga may iwasan yung ma-encounter mo yung kasasampa mo pa lang tapos biglang tawagin ka, trabaho ka sa baba. Kaya na-experience yan po na ko na nga. Pag Peter nga akong palitan, nag-inom-inom lang to sa iyang kabina. Di pa ko makapasok, kaya naaman siya sa kabina pa. O, hindi pa man nakababa. Pero mali man ang nanay mong relibo, di mo samahan dito sa shop sa makina. Dapat, kung ikaw ang pulihan, limo, ako papalit sa'yo. Tapos nakipag-inuman ka, di mo ako samahan doon, di po na mayo. Darating araw na ikaw ang pigantihan na, masama din ang loob mo. Kailangan, pag nagtrabaho ka, pababa ka na, no? Di pa ka baba sa barko. Pag sampas Peter, nga relibo mo, samahan mo muna sa makina. Iikot mo siya, ito yung willing machine natin, yung lit machine, ito yung mga tools, ito yung special tools sa main engine, sa purifier, pasok sa purifier, kaya dito sa gilid po ang special tools. Pag overhaul sa auxiliary generator, daapo diya ang special tools. At least, pagdating sa makababa na siya, pati yung makagamitan mga electrodes, ituro din sa iyo. Mga bolts, nuts, mga tubo, mga plants. Alam mo na kung saan mo hanapin, kay tinuro na sa iyo yan. Pero kung ayaw mo ituro, tapos ang sumampa sa iyo, lalo na kung baguhan ka, kaya ikaw sa pagbarko ng baguhan ka, hindi mo alam. Wala mo ibang pagtanungan, si wiper lang, si motorman. May ganda lang kung marunong ka makisama ni wiper o ni motorman, samahan ka. Sige, siyempre, bago ka. Bagong sampa, di, samahan ka muna nila. Eh kung nakataon na hindi rin alam ni wiper kung saan banda yung mga special tools, kaya di man lahat ng mga gamit sa barko alam ni wiper kung saan banda, eh, mayroon ding trabaho si wiper. Kaya kailangan, ikaw lang mismo ang maghahanap, maghahilap. Hanapin mo, eh kung nakataon na may Peter na barumbado, minsan nakasama kong Peter nga manlabay yung mga gamit sa barko, ilabay sa dagat. Itatapon niya sa dagat yan. Sa galit ba? Para yung kasama kong wiper, panay utosan ni Segundo. Kanya itong Segundo Norwegian kay wiper, pagkikuha mo nga ng labi, ganitong laki. Pagkuha doon pag-testing, maluag. Nabilog pa yung bolt o yung nut. Ihampas ni kuha Segundo. 5 beses hinampas, nagalit na si wiper sa akat-akat kay ang barko kasi ang trabaho sa makina og sa imong workshop may akit ka pa ng hagdan. Mayroong kuha na dalawang hagdan pa ang dadaanan mo. 5 beses ka magbalik-balik. Hingalin ka rin, di ba? Ang isang hagdan ko mga 13 floor o 13 step yata. Di kan sa baba papunta sa taas 13 step. Tapos ikaw umakyat ka doon. Uy. Pagdating sa taas, hingalingan ka na 10 o 5 beses ka umakyat. Baba, akyat, baba, akyat, baba. Paapurahin ka pa. Bilisan mo, kaya matagalan tayo. Di, medyo masama na yung loob mo. Sa isip ni wiper, tatapo ko yung mga gamit ito. Natapon talaga sa dagat yun. Pagtapon, pagdating na sa nanay, may gagawin na, lahat na magtrabaho, naghanap kayo, asan yung kuhan? Wala. Si wiper man ito nagkuha asin sa kuhan. Tinanong si wiper, bakit mo, nagtapat si wiper, tinapon ko sir. Kasama ng loob ko ni Segundo. Pinabalik-balik ako doon, 10 beses akyat ng hagdan, ng lalim ng hagdan, haba ng hagdan. Mabuti kayo yung hagdan. Ganyan lang, pag ganun pa patiri ko. Kung mag-alon-alon pa, hawak ka sa railing, mag-ganun-ganun ka pa sa railing. Siyempre, kung wala ka sa safety din magtrabaho, lalo na paglakad-lakad dyan, tumba ka, mahulog ka sa baba, disgrasya na. Kailangan talaga, pasensya lang. Nandyan talaga yung tinatawag na pag-control sa sarili mo. Di mo talaga maiwasan yan. Kasi mayroong mga opisyal na mabait, mayroong mga opisyal na di rin ayos magdala ng tao. Okay lang kung mabait. May mga Pilipino na mabait, pero mayroong Pilipino din madali lang magalit. Pakikuha mo nga, sigaw na pa pag nautos. Maingay yung makina, di mo marinig. Umaandar yung generator, umaandar yung main engine.
di mo marinig, sigawan ka na, sigawan na ba ganun? So ikaw, bilis-bilis ka rin, kaya parang tingin, galit na ito. Na bilis mo mamaya, nadapa ka pa dyan, disgrasya ka pa, wala na. Kaya kailangan pasensya at saka yung tinatawag na yung, yung pagsalita ba na imong isipin na pag nagalit ko to, mag-away kami, pareha kami uwi. Paano na yung kinabukasan ng pamilya, pag napawi ka? Ang imong hinahangad nga, maka-uwi ko karon malaking pera, mawi ko, pwede kong paggawa ng shop ron sa amin, bisag ka ng kanabitong sa vulcanizing lang muna. O at least kumikita na ako dyan sa vulcanizing, isang tao lang i-arrange ko dyan. Kahit babalik pa ko, at least kumikita yung vulcanizing ko. O direct yung karwas. Ganun, maliit lang na area ba? Tayo ka ng karwas, malapit ka rin sa medyo tabing ilog, ang tubig doon ng bagsak, kumikita na yan. May kita pa sa karwas mo o sa vulcanizing, kita mo pa sa labas. Ang misis mo may tindahan, sibing yung kita mo ngayon sa barko. Bawa tayo uwi, mga 2 taon, 3 taon, isip-isipin na, habang sumakay ko barko, may kitain po ng pamilya ko. Tapos yung mga anak, nag-aral sa high school o sa elementary. Nakatulong na rin yung kita doon sa imong negosyong itinayo doon. Pwera lang, huwag ka lang lukuhin sa nagbantay sa imong vulcanizing. Pag niloko ka, walang mangyari. Sila lang makapira, ikaw nag-awa ka na sikag trabaho. Pero sa bagay, gabaan naman nila, sabi sa'yo, gabaan na din yung taong magawa ng ganun. Ganun lang gagawin natin. Kasi sa barko, basta ayos lang inyong pag-eskwela dito, kailangan pag nag-aral mo dito, hindi talaga mag-absent-absent. Kasi kung nag-absent ka, ang mga lecture dito na hindi nyo na nakuha, kasi ang inilecture namin dito, ma-encounter talaga nyo sa barko yan. Ever sa land base, ma-encounter talaga nyo yan. Ngayon, nakaligtaan mo yung mga lecture, puta, parang tinuro sa akin yan. O, hindi mo na naala, wala kang sulat-sulat sa imong notebook. Kasi yung notebook na yan, di mo pwedeng iiwan na sa inyo, dalahin mo yun sa barko. Para kung may problema ka, doon ka tan-out, tingnan nun, ganito pala yun. Kaya ayosin din yung pagkuhan ng pag-aral nga, mag-absent-absent, kaya dili maayo. Di talaga maganda. Kasi, para ako nag-eskwela, nag-aral ka ng elementary, ka ng high school, nag-aral ka, tapos panay absent ka, ang grado mo mababa. O, tapos pagdating sa college, bagsak ka, pag entrance mo sa college, bagsak ka na, kay ginagawa mo yung mga kalokohan mo sa elementary o high school ka pa. May parang Duterte, bahalag 75 ra, pero at least presidente ko. O Keresdi kong, na ikaw may lagi mag-gobernador bagas inyo. Kaya wala problema, bahalag 75 ang imong kwan, average. Oh. So, ito, nakopya na ninyo ito, no? Kasi ito talaga, dalawang purpose ito, mga barko man o landbase. Pero sa landbase, ito ang pinaka-important sa landbase. Kasi sa landbase, puro piping yan, piping fabrication. Kaya kung mayroon lang tayong plano dire fabrication, may turo man namin tal kaya nakaintindi po kung plano, pero saan man wala man tayong one. Yan ang importante diyan. Marunong ka rin magbasa ng drawing at saka yung mga sketch lalo na kung si first engineer magbigay sa iyo ng job order. Oh. Ang trabaho pa naman sa barko, pag mag-weldingan, mahirapan ka kung di ka talaga marunong masyado kay dikit-dikit yung mga tubo sa ilalim. Ay magliliking. Kaya lecture man namin dito lahat ng mga klaseng trabaho sa barko. Kailangan inyo yung isipin nyo na parang nagtrabaho na rin kayo sa barko. Kasi kung di mo alam yung mga trabaho sa barko, mahirapan ka pa bagay si first timer ka, mahirapan ka pa primero. Pero kailan obserbasyon, bawat kilos mo na kasama mo si segundo o segundo man makasama mo o si tersero or si electrician, kaya minsan naka-assist ako ni electrician, punta kami sa ilalim ng main engine, nag-inspection kami sa yung tinatawag na sensor, kaya may alarma.
Sinik up namin yung sensor. So, pasok ka karoon ng enclosed space. So, anong gagawin mo kung papasok ka sa enclosed space? Wala permit. Anong klaseng permit yan? Ha? Kasi hindi pa pwede wala permit. Mamaya, masupukit pa mo sa ilalim na mayroon palang fumes doon. Permit talaga. Confined. Permit sa confined space. Dami na na-disgrasya yan. Pagdating sa baba, patay. Sakal siya sa, supikit siya. Ang barko, may barko na may enclosed space sa barko na hindi pa nabuksan. Mula nang ginawa pa ang barko. Tandaan nyo yan. Except na lang kung lagi nang buksan halos buwan-buwan uling-uling ko. Kaya mawala na, wala na kayang amoy sa mga pintura. Pero yung barko na matagal na hindi nabuksan, bahong pintura yan, delikado yan, masupukat ka. So, kailangan bago ka pumasok, ipa-inspection muna yung sa ilalim, sa gastis, ipagastis muna yung para masigurado. Dami pa tayong pag-usapan tungkol sa safety, pero si Sir JB na may sasabihin sa inyo. Sir, ikaw sir? Okay, thank you, Sir Fred. Good Sir. morning. Okay, good morning mga millionaires welder or millionaires Peter. Kung may music sa kabila. Ha? Baka hindi man live. Ano ba yan dyan? Live dyan? Di tayo mga copyright. Na-copyright tayo sa YouTube Kaya hindi tayo kikita nito, Sir Fred, no? Sige lang, di bali. Okay. Basta importante, kikita kayo. Oh, nandito na si Juan. Kung saan ka nakaabot dyan? Yati. Kumusta ang bohol? Saan yung isang bohol natin? Masining sir. Masining. At saka isa si, ito. Kababayan mo. Baka pinsan kayo na. Kilala mo na kayo. Oh. Bohol mo to. Friday, tapos na. Okay, good news. Babatiin muna natin yung mga natin nandyan sa product ng Good Choice na sa Manila. Si James at saka si Biringan. Barinyan. O, may medical na sila. No? Shout out, Star Ocean. Babatiin pala natin yung mga agency natin, no? Bago natin makalimutan. So, Star Ocean is nandoon halos marami tayong mga aspirant Peter nandun sa kanila. So, thank you sa pagtanggap niyo sa aking product, Star Ocean shipping. Pero marami naman, di lang Star Ocean. Bright Maritime, Sigit, BSM, PTC, Gibson, ano pa ba? Corpel, si Sigit, tapos Synergy, Transglobal, Magsaysay, meron tayong isa. No? Marami, sa mga maning agency, shout out sa inyong lahat. At saka yung ating mga followers, viewer, at saka subscriber. No? So, siyempre, sila yung isa sa, kumbaga, kaagapay natin para mapasampa kay sa barko. At saka sa land base naman. Shout out sa kay Ma'am Pili Lacorte dyan sa Australia. Siya ang may-ari ng Plugline Agency, Placement Agency based in Australia. No? So ngayon naman, ang good news kagabi kay si Platitas, na sila, na naman sila for interview sa employer. Tapos si Jimmer naman, waiting na sa yung skills assessment. So malaki na yung tsansa. Pag na-interview kayo, tapos na-interview, mayroong skill assessment, so ayos na yan. Pira na lang ang kulang. Kasi siyempre may bayad man yan sa na yan, sa assessment, skill assessment, no? Gumastos yata si Magbanwa. O shout out, Boyet Magbanwa dyan sa Australia. Yan yung unang product natin ng Good Choice, no? Gumastos yata siya ng mga, wala pang balita doon ang balita, no? Gumastos din siya ng mga 200, magkano ba yun? 200, 300. O, pero sumasahod naman siya ng 280,000 starting per month. Diba? So, sisiw lang yan. Pag naka 4 years ka doon, wala na. Secured na yung pamilya, kagaya kay kapatid ni si Boss Jury, no? Nandyan sa New Zealand, secured na yung pamilya. Oy, shout out pala kay Chief Melo Takal, naabutan mo ba 'yon?
O, siya ang pinakamalaking sahod natin na product ng Good Choice. Masahod siya ng mga 300,000 nasa UK. Welder, mechanic, machinist. Kaya hindi nagkamali yung employers kanya. Nasa UK siya ngayon. 9 years ang ano niya. Working permit. 9 years. Biruin mo di. Mayaman ka na, sir. Ha? Kwarta na. Diba? 9 years. Nasa UK ka. Ay di, mag-asawa na ako ng ano doon. British. Pwede, Sir Fred, no? Eh, siyempre, 9 years ka. Anong gagawin mo doon kay Manoy? Diba? O, shout out sa ating mga ano dyan, mga viewers, no? Saka subscriber, followers. Si Boss Gis, nandyan sa barko yan. At saka si Kabakal Edward, Pedrong Kuyakoy. No, nagsishare sila sa ano, i-print ninyo sila para makikita nila yung trabaho sa barko. Makakuha din kayo ng idea. Mayroon nga tayong isang viewers, ano lang, yung followers, taga-Bataan. Kukuha lang siya ng idea sa atin. Nagpasalamat siya dahil nakasampa na daw siya ng barko. Hindi siya nag-training. Pero matagal na siyang nagtatrabaho sa mga fabrication, welding, at saka torno, machine shop. No? So, biruin mo, hindi siya nag-training, nakasampa. Nanood lang sa ating mga video. Eh kayo pa kaya nandito? Imposible na ba? Di ba? Sampa yan kaagad. Basta importante is, kailangan yung safety at saka yung pakikisama sa barko. Mayroon na namang namatay na third engineer, cardiac arrest. No? Saka mayroong na-missing na seaman. Tapos mayroong isang second officer na parang inimbestigahan, mayroong foul play. No? Sana wala naman. No? Kasi sa barko, kumbaga package yan. Pag tayo nag-abroad, ano yan, sugal yan ang ano natin kasi hindi na ang hirap doon sa ano mo, trabaho, kasamahan mo, no? Pagkikisama, yung aksidente sa trabaho, pag wala ka sa safety, no? Pwedeng hindi matapos yung kontrata ninyo, no? Kaya kagaya nung may nag-party siguro sobrang kain ng litson, no? Sir P. Sa drinks naman, anong healthy na drinks? Tubig. Uy, ayos may narinig ko San Miguel Parang nauuhaw tuloy ako, Sir Fred. Yung mga tea, green tea, yung mga na yan. Green tea. Fresh milk, yan, pangtanggal sa pineapple juice. Okay, ano naman yung mga bawal na drinks? Soft drinks. Hindi naman alala lang soft drinks, yung energy drink. Hindi lang natin banggitin yung mga pangalan. Yung energy drink, masisira yung kidney nyo dyan. Daming namatay na yan. Alam nyo na kung ano yun. Tutuklawin kayo niyan. Galit sa akin yung niyan. Siyempre, ayaw natin na kayo. Kasi ang seaman or OFW, ang ang pinaka-capital is yung katawan, yung health. Health is wealth nga. Health is wealth. Pero wala pa akong almusal ng Sir Fred. Parang yung health ko mukhang hindi Di pa ayos hindi nag-prepare si Jan. Dapat kayo, maggulay-gulay ba? Kamunggay, kalabasa, o kamuti. Di ba? Tapos, okra, yan, mga healthy na mga gulay na pagkain. Malunggay. Yan yung mga super, daming vitamins na mga superfoods na gulay. Di na ako nakakain ng gulay, Sir Fred. Parang gusto ko maggulay ng mamaya tanghali Udlots kamuti. No? Talbos ng kamuti, yan. Tapos pipino. Yan ang mga healthy na mga pagkain. Panay kain tayo ng masarap na pagkain na hindi naman healthy, hindi tayo abutan ng 200 years. Patay tayo. Sa barko, ganun ang mga pagkain sa barko. Balik-balik yan. Baboy, manok, isda, yung corned beef, hotdog, itlog, yan. Walang katapusan, munggo. Munggo tuwing Birnis. Noodles. Yan. Yan ang break time pag dating ng alas 9, alas 10 ng gabi, magno-noodles na yan. Hugasan ninyo yung pinaglutuan ninyo. Pinagkainan ninyo na plato dyan sa Huwag niyo ilagay lang doon sa Sa wasing ni Mayor. Magagalit yan si Miss Boy. Kasi minsan may barko, isang Miss Boy lang, isang chief cook. Dalawa lang sila sa kusina, kung 24 kayong tao,
Si Miss Boy, maglalaba pa yan sa mga biddings ni mga opisyal. Okay? Magtitimpla ng kape yan, maglilinis ng kubita yan sa mga opisyal. So kawawa si Miss Boy. Si Chief Cook naman, ano yan, daming asikasyon yan kasi maglilinis sa ano niya, tapos magre-request pa ng mga pagkain ninyo. No? Sino lang ang tao na dapat hindi nyo awayin sa barko? I-friend nyo talaga. Si Chief Cook lang. At saka si Miss Boy. Ha? Pero hanggat maaari, wag kayong mag-away sa barko. Wag kayo, kaya friends to all kayo. Ha? Kasi lalasunin kayo ni Mayor. O shout out, Chief Cook. Kinatatakutan kong tao sa barko si Chief Cook. Saludo talaga ako niyan. Kahit hindi ako, walang tulog, wala na, Mayor, good morning. Ang sarap ng pagkain mo. Pero yung iba, nagre-reklamo sa akin. Sarap na sarap talaga ako. Kasi ayoko na kalaban si Mayor, Chief Cook. Yan ang pinaka-powerful na tao. Bahala na, awayin mo si Kapitan, Chief Engineer. Huwag lang si Chief Cook. Mayayari ka. No? Pag nasabi ni Mayor Pete, ayusin mo muna yung ano ko, may leaking. Tan mo kaagad. Ipapaalam nyo kay First Engineer. Huwag kayong gagawa ng trabaho na hindi alam ni First Engineer or Second Engineer, ha? Huwag kayong mag-bypass. No? Morning. Huwag kayong mag-bypass. Yan ang sistema sa barko. So, alas 4 ng madaling araw, gising na kayo. Kahit alas 8 yung ano na yan, ugaliin ninyo. Alas 4 ng madaling araw, gising na. So, pag ano na yan, 5 o'clock man yung hapunan, kwento-kwentuhan ng konti. Tapos, akyat na sa kamarote. Pag Friday night, mayroon kayong mamam. Ha? May tagay-tagay ba? May videoke, may banda. O alalay lang yung ano ninyo. Tagay, wag masyado maglasing. Kasi mamaya, tatawagin kayo, emergency. No? Pag may tagay-tagay sa barko, alalay lang yung inom. No? Kasi pag sobrang inom, magmaoy ka na, pinatay na si Kapitan. Kung mayroong nagpatay na Peter sa Kapitan, yung bago lang. No? So, shout out mga Peter natin dyan. Ito, Peter kasi ang pinakamatinik din sa barko. Kaya, specialist kayo. Pero kailangan yung attitude nyo talaga. Pag alam nyo na maoy kayo, pag nakainom, wag na kayo mag-inom. Pero bigyan lang nyo lang mga boys doon ng isang kahong beer. Okay. Diba? Tapos maya-maya, kwento-kwentuhan. Tapos sibat na. Kasi maoy ka eh. Diba? Makakos ka ng gulo sa barko. Mamaya, manghabol ka na ng palakol. Ito siguro maganda bago mag-end. Painumin natin, no? Pero sila magbili. Sila magbili. Makikita natin, kasama na yan sa requirements natin. Pag maoy, wala na. Hindi, bigay certificate. Madaanan ng panel ng Tanduay o San Miguel. Lasing ka agad eh. No? Uwi na ba talaga dito? Uwi, kayo. Pag kayo nag-away, kayong dalawa, uwi. Tabi pa kayo sa aeroplano. Yan ang ano dyan. Kaya yung tapang, wag niyong dadalhin sa barko. Wag kayong pag matapang kayo, wag. Iwan nyo na yan sa bahay ninyo, yung tapang ninyo. Kailangan, pagkisama. Good performance on board. Good attitude. Yung working relation ninyo sa inyong mga kasamahan. No? Kasi dyan nakasalala yung magandang kinabukasan mo at saka yung family mo. No? Yan ang ano dyan. Tapos safety ha. Kahapon, na ano na naman ako, di ba? Kita nyo, isang ano ko lang, ano kaagad. Kikita ko kaagad yung mali ninyo. No? Ganon din kayo sa barko. Iisipin nyo talaga yung safety. Ha? Bago kayo bumaba sa engine room, safety. Think safety. Isipin nyo yung picture. Magdalagay kayo ng picture sa kabina ninyo. Ng family ninyo. Okay? Paano pag walang family? Yung papa, mama mo, yung girlfriend mo. Di ba? Kung 4 na girlfriend, sir, di 4 din picture, ilagay mo dyan. Di ba? Asawa, sir, 2. 2. Lagay pamilya mo, 2. Ha? So, yan ang ano dyan. Yun ang sikreto. Ano pa? Para talagang ganado kay palagi. Yung drawing mo na bahay, may lot ka doon na may Ford Raptor. Mayroong bahay na ano, yan. Pangarap mo. Tapos mayroon ng talyer dito. Kabila or ano ba yung business na plano ninyo? Para ganado ka palagi.
Huwag niyo isipin ng pagod, pagod, pagod. Kasi pag isipin mo yung pagod na yan, ay wala, manghihina yung utak mo. Isipin ninyo yung trabaho, exercise yan na may sahod ka pa. Diba? Tapos may mga, pag mahirap na trabaho, nagre-reklamo. Huwag kayong magreklamo. Sa akin, gusto ko yung mahirap na trabaho kasi pag natapos yan, challenge mo yan eh. Challenge yan. Mayroon kang experience na talagang, Kaya itong notebook nyo, dadalhin nyo yan sa barko. May mga trouble sa na yan, mga trabaho nyo, ililista. Ano yung solusyon? Diba? Ano pang ililistan nyo dyan? Sa notebook ninyo? Magkano? Ha? O, ilista yung pira mo. Magkano ang ginastos ko sa Brazil na pier? Mexico, Taiwan, Thailand, Indonesia, UK. O, yan. Ilista nyo yung dollar na gastos mo. Oh. $200, 3 babae. Uy. Di ba? Oh. Siyempre, may isip mo na yan. $200, magkano ang na yan? Mga 11,000. Ilang sakong bigas na yan? Isang barangay na yung mapakain mo. Binayad mo lang doon sa isang blondie na Blue Ice. Oh. Yan ang dyan, yun ang technique para at least hindi kayo magwaldas ng pera. Tandaan nyo, yung sampa niyong unang sampa, baka huling sampa mo na yan. Okay? Yan ang isipin nyo palagi. Tapos nakailang sampa ka na, sir? 5 na, no? 5 years, medyo na yan. Medyo umpisa na nang maramdaman mo na yung init ng engine room. Ha? Totoo ba yung init talaga? Ha? Oh, depende sa lugar. Pero pag mainit masyado, mayroon namang blower. Tutok-tok ka, pahinga. Pag maramdaman mo na sobrang ka na, pahangin, fresh air. Kasi mamaya, collapse ka dyan. Hindi, tapos kung kontrata mo. Diba? Kasi sobrang init. No? Sobrang init, naka-cover all ka pa. Ha? Nagwi-welding ka pa. Kaya mayroon kayong tubig palagi. Ha? Pag medyo init masyado, palamig sa ganyan sa blower. Mayroon mang mga ventilation fan, no? Pag hindi talaga kaya, akyat ka doon sa pupa, ha? Doon ba sa puwit ng barko? Ito, puwit ng barko sa pupa. Ayan, sa puwit. Yan. Pahangin ka doon saglit. 5 minutes. Pagkatapos nyo naman ang duty, huwag kayong papasok agad sa kamarote. Pangin-hangin mo na kayo sa labas kasi sobrang init sa engine room. Paano muna kayo doon sa labas, cool down. Bago kayo papasok sa kamarote nyo kasi grabing lamig yan. 24 hours yung aircon doon. Loob ng kabina. Ay, galing ka sa init. Sobrang init. Pasok ka sa aircon, sipunin ka. Trangkaso. O, di ba? Dagdagan mo pa ng malamig na sunmig light sa loob. Sunmig light, beer doon sa loob ng refrigerator mo. Kasi may mga barko na may refrigerator. Ha? Tapos, siyempre, may provision man ni Chief Cook na beer. Lagay ka doon sa mo. Pero 1 week before arrival, huwag kayong mag-inom. Mamaya mayroong alcohol random testing. Ha? All alcohol test. Paihiin kayo, minsan kuhaan kayo ng dugo. Ay pag na-positive ka, yari ka. Kaya obserbaran ninyo yung barko na alcohol, mayroong alcohol na walang alcohol. Makainom kayo pag doon lang kayo lalabas. Yung iba, bugoy-bugoy, magdala ng alak, barko on board. O, kumpiyansa pa rin. Shot-shot, 3 days before, nagtagay pa, o di, pag sampa ng, company representative mag-alcohol test, patay, huli. Drugs, mayroon kaming kasamahan na opisyal, puti. Positive siya sa drugs, kasi ang biyahe namin, Sir Ped, sa, tawag nito, sa Rotterdam, doon lang, dyan sa Europe, ikot-ikot, chemical tanker. Yung tanker ko ng chemical. No? Positive sa drugs, positive sa alcohol. Automatic, ora-orada. Baba. No? Grabe. So kaya huwag kayong kumpiyansa. No? Pag medyo 1 week pa, pwede pa magtagay. Kasi mayroong biyahe na malayo, 1 month. Pinakamalayo ko, 52 days. Nasa dagat kayo. Nasa dagat. Kung mahina yung loob nyo, maburyong kayo. Kaya mayroon tayong neuro dito.
psychology. Paano niyo labanan yung lungkot, yung pressure ng trabaho, yung sigaw ng mga kasamahan mong opisyal na wala sa ayos. Kung paano niyo i-handle yan. O, paano kaya mo i-handle yun, Chip? Yung kupal man yung opisyal mo. Pasensya. Kailangan mahabang pasensya. Tingin ka doon sa Ford Raptor at sa kabahay. Ito yung pangarap ko. Kasi hindi naman kaya habang buhay magsama dyan sa barko. Ilang months lang, wala na naman yan. Iba na naman. Sampa naman, mas kupal pa pala. Oh, ganun pa rin. Di ba? Kuha ka lang ng yung sahod mong 2-3 calculator. O di, mawala na yung stress mo doon. Di ba? Kasi kung isipin mo yung kupal niyan, matililing ka. O di, wala. Kaya pasensya, mahaba ang pasensya. Kung pwede palang sukatin, mga 500 meters yung pasensya ninyo. Kaya mayroon kayong PIDOS, Pre-Departure Orientation Seminar. Nandyan lahat yan kung paano nyo i-handle yung stress sa barko, yung pressure ng trabaho mo, sigaw ng kasamahan mo, yung mga kasamahan mo ng mga bugoy-bugoy. Okay? Tapos, nagka-problema pa kayo ng pamilya mo, misis mo, girlfriend mo, father mo, lahat nandyan. No? So, yan ang ano ninyo. Yan ang binabayaran. Kasi yung trabaho, wala. Sisiw lang yan. Sisiw lang yan. No? So, kailangan mahaba ang pasensya talaga. No? Saka yung pangarap ninyo ang nakasalalay dyan. Wala. Sa land base naman, ganun din. Kita nyo, mayroon tayong product ng Good Choice na, bagting na. Kain na. Snack na. Wala pa. 9 pa. Alas 10, break time. Alas 12 ang off. Alas 5 ang off. Yun ang ano natin. Alas 3. Ganun din. Break time kayo pagdating na alas 3. Hindi yung, winaswasanay pa rin. Break. Mamaya, bibigay ka. Hindi ka makaabutan ng 3 months. Bagsak yung ano mo. 15 minutes. So, yun ang ano natin. Yun ang laban nyo doon sa barko. Sa land base naman, sobrang maoy. Hindi naka-duty. Wala. Tapos, pangit ang batasan or attitude. Yung ugali ba? Pangit. Hindi natutuwa yung mga kasamahan. So, kawawa siya ngayon. Tama naman yung tulong ko sa kanya. Grabe ang tulong ko. Para marating niya yung dapat pupuntahan niya. Narating niya. Pero ang problema, ang remarks, hindi magandang attitude, mahina sa trabaho, lasinggo, maoy pa, patay na. Nasa kanya na lahat. So, sinong kawawa? Di yung pamilya niya. Future. Future. Wala. Kaya number 1 natin dito, yung attitude, skills, and the knowledge ninyo. Yan ang babaonin ninyo kahit saan man kayo makarating sulok ng mundo. Happy yung ano niyo, employer. Yung amo niyo ba, yung company. Ayos yung batasan mo, walang reklamo. Hindi yung pinatrabaho ka lang, puro bagulbol. Ano ba yung sa Tagalog yung bagulbol? Puro reklamo. Puro reklamo ba? Mareklamo. Walang reklamo. Obey first before you complain. Yan ang ano natin dito. Moto. Trabahuin mo. Kasi kaya pinatrabaho sa iyo dahil nagtiwala sa iyo. Alam nang nagbigay sa iyo ng trabaho na kaya mo yan. O di, trabahuin mo. Pag wala, mahirap. O ano, di, hingi ka ng tulong, suggestion sa mga kasamahan mo. No? So, yun ang ano dyan. Yun ang tawag niyan. Sikreto. Kasi milyon ang kikitain nyo isang kontrata. Ipagpalit mo yan. Aawayin mo yung kasamahan mo. Tapos, wala. Maraming seaman nasisira dyan. Marunong sa trabaho kung marunong. Pero reklamador, hindi mo basta-basta mautusan. Mahirap pakikisamahan. Kasi pag pabigat ka sa barko, kawawa yung magkasamahan mo. Para yung yung isang basket na kamatis, pag may bulok ang isa dyan, pag hindi mo alisin yan, hawaan nyo, bulok lahat yan. So, hindi ka napapasakayin sa agency dahil may reklamo man na feedback sa'yo. So, hanap ka na naman ngayon, punta ka na naman ng Lunita ngayon, apply ka na naman. Pagdating sa agency, apply ka.
Tanggapin ka nga. Ano yung papilis mo? Tatawag man yan sa pinanggalingan mo, character check. Sino ang ano doon, contact person sa previous agency mo? Tatawag yan, mga agency, kunik-kunik lang yan, maning agency. Both Landbis at saka Cibis. Tatawag yan. Oh, ano ba to dito si Peter? Ay, hindi maganda yung report sa barko niyan. Hindi maganda ang feedback, evaluation. So ngayon, tataguhan mo na yung ano mo, applyin ka, antay-antay ka. Wait, wala pa. Oh, pag wala na silang makuha, mga 3 months, saka ka na ngayon saka ka ngayon i-interviewin, anuhin, medical. Pero wala na, gutom ka na, kaya wala ka na pera. No? Bigyan ka ng tsansa. O ngayon, ganun pa rin ang ginawa mo. Ha? Wala. So, anong gagawin? Tigil ka na pagbarko. Pagtanim ka na lang ng kamuti. Wala, hindi. Pabigat ka sa barko eh. Pabigat. Kaya yan ang biruan talaga. Kahit saan tayo masukan, kailangan yung attitude natin. Habang tumatagal kayo, dapat lalo kayong magsisipag. Magsisikap. Kasi yan ang ano ninyo, yan yung asset ninyo, yung skills, sipag ninyo, attitude ninyo, yan lang. Ha? So mamaya, mag-ano na ng pabayaran ko pa yung doon, no? Tapos oxygen at mayroon na tayo oxygen, no? Copper tube na lang, bili ng copper tube. Tapos na malapit na magtapos, naka-ipkaw ka na ba, Juan? Uy, ipkaw dapat sabay ka bukas doon. Sabay ka bukas, no? Kasi para dalawa sila, yung isang nag-divert siya ng ipkaw. Kasi ang kailangan talaga sa Landbis, ipkaw, jimaw. Jimaw, ipkaw, jitaw. No? Ismaw, at mayroon naman ka-ismaw. Yan talaga sa Landbis. Kaya kompleto kayo na 4. Wala nang niyan, wala nang kawala yan. No? So, at least, siya. No? Okay. Wala pa. Wala pa rin. Sabayan sila ni Juan. Ito si Jan. Si Jan at saka si Rins. Si Rins. Anong balita kay Rins? Sino pa? At saka si Ahon. Wala pa. Si Rins, kasabay nila ni Sano. Porteros. Oo. Si Ahon, yung isa. Yung bago. Wala pa yun. Bago pa lang yun. Hulin ninyo yun eh. Yung assessment nyo, schedule. Wala pa. Ongoing pa yung ninyo. Dito kasi assessment. Mayroon tayong doon sa kabilang school. No? Sa Ismaw Incito. Silong wala pang Ismaw Incito. O, marami kayo. Huwag kayong maya. O, marami. Ismaw Incito. O, wala. Ikaw, mayroon ka na? Ayos. No? So, hindi pwede. Huwag kayong mag-abroad na walang Ismaw Incito certificate. Sa inyo naman, pag Manila, Jimaw, Ipkaw, pwede ka doon mag-assessment. Wala kasing assessment dito sa Hopefully, next year, itong natin, paplastar natin. Pag natapos na ito, mayroon na tayong assessment center sa Jimaw, assessment center sa Jitaw, assessment center sa Ipkaw, assessment center sa Masining. Di, kompleto na. Wala nang itatapon pa. Hindi na kayo mahirapan na dyan, pupunta kung saan-saan pa. Wala kasing walang assessment center, no? Tayo ngayon, pag na-plaster yun, pinakamalaking welding school sa Mindanao. Yan. So marami na tayong matulungan. Kahit 50 ang tao pa sabay-sabay doon mag-training. 100 na tao. Kaya nating i-occupy. Dito, tama lang muna ito. Mayroon tayong darating pala. Galing ng Palawan ba yun? At saka, mayroon pang Pagadian, isa. Ha? Tapos, tawag nito, yung Marbil. So yan ang natin paalala ko sa inyo, no? Kailangan pag na mayroong alcohol sa barko, minimize kayo, Huwag sobra-sobra.
dahil masisira ang trabaho ninyo. Okay? Kaya nandun tayo, on board tayo, or punta tayo sa land base para sa magtrabaho, hindi para sa mag-inom. Ha? Reminders yan. Kasi mayroon nang nasisira na ano natin, product ng Good Choice. Kasayang ba ang laki-laki ng sahod? Ha? Kulang-kulang 300,000 yung isang buwan. Pero nasira lang dahil sa alcohol. Ako kahit magdamag tayo ng tagay, ha? Di niyo ako madadali. Lalo na pag may magagandang chika babes, kasing ganda ni Miss Jean. Pag good morning niyo si Miss Jean, anak ng syukoy talaga kayo. Oh. Siguro mas maganda siguro isa-isa tuwing umaga, mag-good morning sila doon sa loob. Kasi dito, halimbawa 86 na crow, 86 na good morning, 86 na good evening ang ano ko diyan. 85 kasi kasama man ako. 85 na good morning, 85 na good evening, good afternoon. Makita mo man lahat yan kasi pag alas 12, ano man sila, yung ano nila alas 12 man, yung sa mga seismic department. 12 p.m. at saka 12 noon. O, makita mo bago mga pananghalian. Iba naman, almusal. O, kasama, kita. Biruin mo yan. Sa 7 years ko, ilang good morning kaya? Pila ka 6 boy dito si 6. Ano dyan, mga 5. Depende. 5. Sa Australia kami, marami. New Zealander, Australian, yapos sila sa akin, Sir Fred. Tanong sila sa akin kung saan daw akong planeta galing. Ha? Enjoy na enjoy sila yung mga chika babes. Ha? So yan ang ano ninyo. Ha? Kahit wala tulog, pangit yung mood mo, good morning ka pa rin sa ano mo mga kasamahan. O good afternoon. Ha? Kasi may napauwi na Kaditi dyan. Kaditi, yung bagong graduate ba, sampa siya sa barko. Hindi siya nag-good morning. Hindi nag-good evening. Sa lubong niya sa kapitan, mga opisyal, wala. Ganun lang. Sinita siya ni kapitan. Ano ka ba, Kaditi? Galit ka ba? Pinatawag doon sa kabina. Ni kapitan. Hindi naman, sir. Bakit hindi ka na good morning? O, sige, sir. Sa sunod, sir. O, di. Sa lubong sila ni kapitan. Tapos na ang hapunan ni kapitan, mga 6:30. Sabi ni Kaditi, good morning, sir. Napatay, pinawi siya. Pinawi siya, ibig sabihin, may sayad siya. Ha? Gabi na, good morning ka pa. Di ba? Oh, so yan, di ba? Simple lang. Ha? Oh. So yan ang ano dyan. Yan ang mga kwento, pero totoo yan. Ang mga kwento. No? Kaya mahalaga yan. A part of pakikisama yan. Good morning, good evening. Ha? Lalo na pag mga magaganda, nasa offshore kayo. Nako, biso-biso pa yan. Kaya magbihis kayo ng maayos, hindi yung para kayong taong grasa doon sa... Pag kumakain kayo, ha? Pag kumakain kayo, sa lamisa, wag yung maruming damit. Kahit luma na yan, basta malinis. Tapos nakashoes kayo. Naka-short man kayo, pero naka-shoes or naka-pantalon kayo, naka-shoes. Bawal na bawal yung naka-sleeveless, ha? Para kayo nasa bahay. Tapos ipapatong pa yung paa dito sa upuan. Huwag niyong, gagawin. Magpatong yung paa sa upuan, huwag niyong gagawin yan. Kasi maano kanyan. Mayayari kayo pag magkasampa yung kapitan na matindi, yari kanyan. Kailangan naka-t-shirt or naka-polo shirt kayo, ha? Malinis. Huwag kayong kakain na naka-coverall dyan sa Crumis. Ugaliin nyo yan. Ha? Yan ang dyan. Walang sleeveless. Pwede kayo mag-sleeveless sa loob sa kamaruti mo. Pero sa labas, wag. Wag yan. Kahit full crew kayo Pilipino, ugaliin ninyo yan. Kasi darating ang time, makasampa ka ng barko, nahigpit, at least, alam mo na, nasanay ka na. No? Mayroon akong barko sinampahan, offshore kami, Sir Fred, taga Cagayan de Oro, sikan engineer, ang buhok kanya, tapos may muta pa, dumis. Magtanong sa akin yung puti, is this a Filipino? No, I don't think so. Tingnan ko. Hugaw kayo, wala hilam o
Bisag unsa nato ka hugaw ato trabaho sa barko, manghugas ta sa kwan, ha? Mag-welding ka 8 oras na may hang cleaner, man, panglinis lang yan, punas ka. 'Di ba? Alcohol, o di. Malinis, 'di ba? Ikatapat mo yung mga puti kumakain, may muta pa, buhok haba, balbas. Kailangan malinis kayo sa ano ninyo. Ha? Kasi hindi. Pag nag-apply pa lang kayo, mga balbas sarado kayo, kagaya kay Chip. Hindi yan. Hindi kayo tatanggapin yan. At saka pag nag-flight kayo sa ano, airport. Ha? Mayroon akong kasama na ito, taga Davao, ha? Kulot-kulot ang buhok, Sir Fred. Tapos balbas sarado. Parang Arabo siyang dating niya. Tagal siya sa ano, airport. Inano siya. Ni-investigate mo na. Question mo na. Sabi ko sa kanya, pagupit ka. Kasi alam mo, sa barko, matagal ka. Well, sir, tanong uso sa oras sa tanong mga Muslim ba? Oo. Tagas buhok. Oh, suicide bomber. Sabi ko, magpagupit ka. Kasi ako marunong ko sa gupit. Ah, mayroon nga tayong clipper dyan eh. Ah, sino magpagupit? Libre yan. Oh, mamili kayo. Anong klaseng gupit? Pwede pang stay on board. Yung ibig sabihin, hindi ka pwede lumabas. Ah? Pwede pang flight. Pwede pang extension. 3 klaseng gupit yan. Ha? Magdala kayo ng clipper ninyo kasi pwede ano man yan. Ngayon, ayaw maniwala. Ah, tagal, iniwanan ko na. Nandoon ako sa aeroplano siya, wala pa. Kaya kailangan malinis, isinti kayo kasi flight yan eh. Hindi mo malay mo, katabi mo yung mga may-ari ng mga malaking company. Oh, kinto-kintuhan sa'yo. O di, malay mo, direct hire ka. Diba? O katabi ka ng magagandang dilag dyan. Bound for Japan kayo or saan kayo magsampa. O. Diba? Magiging ka-textmate mo na. Gusgusin yung mukha mo. Sino makipag-textmate sa'yo niyan? Wala. Kaya disinti kayo. Sir, morning. Dali lang, sir, ha? Sulod siya. Dito sulod siguro. Diyan, ipa-kuha ng aircon. Diyan, ha? So, yan ang ano dyan. Ha? Yan, mag-flight kayo. Kailangan polo. Jacket. Meron kayong jacket. Kasi hindi mo alam yung flight ninyo. Papunta kayong Europe or Japan na sobrang lamig. Mag-t-shirt lang ka. Patay na. Yung pagdating nyo doon sa barko, malayo yung ano, kasi tanker siya ng pan mode, hindi bawal pumasok yung sasakyan, so lalakarin mo yan, lamig-lamig, wala kang jacket. Nag-t-shirt ka lang, patay na. Kaya pag nag-flight kayo, always mayroon kayong jacket. Ha? Kasi hindi nyo alam yung pupuntahan nyo na lugar, malamig. T-shirt, tapos mayroong polo kayo, doble sa loob, tapos may jacket pa. Huwag yung malaking katawan, t-shirt lang. Pagdating doon sa ano, doon sa Ukraine o Russia pala yung biyahe ninyo, or Japan, lamig, China, Korea, nako. Mayroon kayong mga winter jacket na ibibigay sa inyo. Minsan naman sa barko na ang issuance, no? Coverall at saka safety shoes. Okay? Huwag niyong iiwan yan, ha? Dadalhin niyo yan. Dadalhin nyo yan sa barko yung ibigay na 2 coverall, safety shoes. Kaya yung malita nyo, medyo malaki-laki yan. Isang malita, isang bagpack. Ha? Tapos pag uwi din, ganun din. Isang malita, isang bagpack. Hindi yung pag uwi, isang malita, pagsampa. 2 malita na, nanganak isa, mayroon pang 2 karton na lalaki ng karton. Tapos ang kiri, 2, ganyan, no? Tapos pagbaba mo sa gangway, ang bigat ba to? Baka chimblak na itong dinala mo. Yan ang ugali talaga ng mga seaman. Ang daming mga excess baggage. Kung ano yung dala mo, malita, isang backpack yun na, iwan, mas, ano na yan, kunti na lang ang laman yung malita mo pag ano mo, kasi iwan mo na yung mga luma mo ng mga damit. Turnover mo na doon sa basurahan, incinerator ni wiper, susunugin na yan. So yan ang ano dyan, yun ang tip ko sa inyo pag sumampa kayo sa barko. No? Hindi yung mayroon akong kasama, Sir Fred. Sampa. Doon kami sa malayo, sa ano kami, Chile, ang joining namin. Sa Chile. Abang pier yun, La Plata ba yun? South America.
Layo. Siyempre, ano man dyan, minsan, ang ano mo sa connecting flight mo, distansya pa ng 4 hours. Siyempre, idlip ka talaga dyan. Pero kung saan ka sa